Good morning po mga congressman. Natanong na po ni Boss Vic yung dapat sana first question ko about yung kay SPGs. Siguro ito na lang po yung tanong ko kasi nirelease na po yung tungkol sa AKAP, yung ating ayuda program sa AKAP kasi may mga nagsasabi na baka daw ito ay electioneering or baka gamitin pang suhol sa 2025 elections. Ano po masasabi niyo po dito sa claims na itong AKAP na ito ay parang electioneering na raw po ito for 2025 at baka lalo lang nagpalala sa sistema ng ayuda sa mga mahihirap nating kababayan kasi yung middle class ang nahihirapan naman dito kasi puro bigay ng ayuda sa mahihirap pero middle class parang nakakalimutan po sila. Sa mga ganito, no, hindi naman nata first time na kahit anong ayuda or tulong na binigay ng gobyerno sinasabi na ginagamit for electioneering. Parang, bakit nagmumukhang masama na pag may binibigay na tulong sa mga tao dahil palapit ang eleksyon, gagamitin daw to pang eleksyon. So parang, kung hindi magbibigay, mali po kami. Kung magbibigay, ginagamit para sa elections. Medyo unfair naman yan. Dahil pag tinignan nyo naman, hindi lang naman AKAP ang binibigay na ayuda ng government agencies. Various government agencies have a lot of programs, especially this administration na maraming nalalaunch na programs from even CBOL to ISIP. Nakikita natin sa BPSF yan. Maraming natatouch on at various sectors. So let's not single out there and let's not say naman, very unfair without even proof na ito yung ginagamit for electioneering po. No, because it is not. It is simply a program of the government, this administration, which aims to help the vulnerable sector, particularly those who are eligible to get the services and the ayuda na tinatawag natin program ng AKAP. No? So, let's not naman be unfair to say that. If I may add, buti sana kung nag-aayuda pag eleksyon lang. Wala namang eleksyon, tumutulong yung pamahalaan eh. It goes to show na hindi pang eleksyon. Ito pang tulong sa mahihirap. At doon sa amin sa Tondo, sa Maynila, nung nilaunch yung AKAP nung a few days ago, naramdaman nila yung pagmamahal ng pamahalaan. Ito mga sektor na tina-target ng AKAP program ay sektor na hindi pa nata-target noon. Bakit natin na paglalagyan ng negative connotation yung magandang efforts ng pamahalaan natin? Yung AKAP, niyayakap yung hindi pa nayayakap noon. So it's about time na we give credit where credit is due. No? So ako nagpapasalamat kay Pangulong BBM, especially kay Speaker Martin Romualdez for spearheading such a program. Na at least I can only speak for my district. The first district of the city of Manila is very thankful to the President and to the Speaker na, nabigyan yung sektor. Kasi sa amin, yung nabigyan namin yung mga vendors namin eh. Na noon, na sinasabi na may kaya sila na dapat hindi tinutulungan, na dapat sa mahirap. Nung nabigyan namin yung mga vendor, tuwan-tuwa sila. Nakadagdag puhunan sila. And sa maliit naming kaparaanan na sana nakatulong kami doon sa paglago ng mga negosyo nila. So thank you President BBM and thank you Speaker Martin. Of electioneering dapat during election period and the giving of social services even during election period is allowed by COMELEC, by the election laws once there is a certificate of exemption. So I think it would be unfair and wrong to give the negative connotation with this kind of ayuda. This is a social services para po ito sa mga tao. So we should thank this administration because ngayon pa lang po ito nangyari. No? Tina-target po yung mga middle income earners. We have the 4-piece program, yung mga poorest of the poor, nakakatanggap sila ng ayuda. And we also have this program, this AKAP, ayuda para sa mga kapos ang kita program, wherein yung pong mga individual na hindi po lalagpas sa 22,000 pesos ang sweldo kada buwan is entitled to be a beneficiary and to receive this kind of social service. So, I guess, wag ho natin nang bigyan ng pangit na kulay itong programa ito sapagkat malaking tulong po ito
This is a nationwide social service approach for those individuals who are middle income earners. Thank you. One last na lang. Pumalo na sa 58 pesos ang $1. Of course, this is the lowest the Philippine peso has been since November 2022. Ano pong inyong reaction dito? Kasi for sure, maraming dollar-denominated na mga bayarin ang magtataas dahil nga ngayon ay nasa 58 na yung dollar. Pero of course, ang mga OFW naman, ikinabang dahil sa mataas na remittance. So, sa inyo po, ano pong sa inyo po dito sa pagbagsak ng Philippine peso against the dollar? Para sa akin, malaki yung epekto nito. No? Remember that a portion or significant portion ng ating national budget are through dollar loans. No? And because dollar-denominated loans po ito, every peso na iangat o ikahina ng ating piso ay malaki yung epekto sa ating GDP. At dapat to, kagaya nung nabanggit, ididikit ko lang yung ayudang pinamimigay. No? Ito nga ho yung solusyon eh. Yung karampatang solusyon para sa pag-mitigate ng effect nung inflation sa mga sektor na vulnerable. Kaya ho yung itinutulak at naglaan ng 26 billion pesos ang ating national government through Speaker Romualdez and BBM administration para ho sa ganung purpose tulungan ho itong vulnerable sectors na maaaring tamaan ng inflation. At dahil nga dumakas po yung dolyar, humina ho yung piso, bawat piso, if I'm not mistaken, meron ng hundreds of billions of pesos effect po ito sa atin based dun sa ating dollar-denominated loans that the national government has acquired. So, as much as possible, we encourage more dollar remittances from our OFW sector. We have 12 million of them outside of the country to 14 million. So maybe their dollars that they remit back here would definitely help this economy keep afloat. So, you know, yung ano doon, medyo may epekto at pwede naman din hong ma-mitigate.